Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Lipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa marangal na pagdiriwang na misa sa pagunita natin sa mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen, Our Lady of Mount Carmel, upang makita natin ang inalandas ng Diyos sa pamagitan ng tulong at awa ng ating mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay kung pagpapalang handog ng Diyos at sa kanyang paggabay at sa kanyang patuloy na pagkalinga para sa ating kapakanan. Ngayon tayo'y ng ating dakilang pagsamba at pagpupuri sa Diyos, kalakip na rin ang ating mga pasalamat. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa buong pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan sa banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya
parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan, at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya at utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po na Our Lady of Mount Carmel, lalo-lalo sa mga Carmelites. Ito nanggaling ang Carmelite Order, Carmel, bundok ng Carmel sa Israel. At
Sa aparisyong ito, sa pagpakita ng Mahal na Birheng Maria kay Simon Stock, doon nagsimula ang malaking debosyon na ito. Walang iba kundi si Maria pa rin, di po ba? Pero ang lugar na nangyari ay ang bundok ng Carmen. Kaya bundok ng Del Carmen ang Mahal na Birhen na sa kanyang aparisyon, sa kanyang pagpapadama, kanyang nakita ng mga Simon Stock at lahat ng mga sumunod pang nananampalataya ang halaga at kahulugan ng kanilang mga laking debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Una, malaking debosyon sa Birheng Maria tungkol o hinggil sa kanilang mapanalangin buhay. Kaya tulad ni Maria na mapanalangin, ganyan din ang nakita natin kung ang Carmelite Order ay huwaran sa panalangin, ganyan binigyan nila ng daan sa pamagitan ni Maria, ang magandang halimbawa kung paano ang pagdulog sa Diyos ay maging kahali-halina. Kaya pinahahayag ang panalangin ay napakahalaga sa ating malaking debosyon sa Mahal na Birheng Maria, sapagkat tulad ni Maria na punong-puno siya ng panalangin sa tanang kanyang buhay, hanggang sa kasalukuyan pinapanalangin tayo ng Mahal na Birheng Maria. Ikalawa, sa bundok ng Carmen din ito, or ibig sabihin, ang Our Lady of Mount Carmel, ang bigay daan sa mga tao upang lalong kilalanin ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang daan tungo sa higit na pagkilala kay Kristo ay ang Mahal na Birheng Maria, sapat siya ang nakakakilala, higit na nakakilala, nakakaalam, at higit na nasa puso't kalooban niya na dumating si Kristo sa buhay ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang patuloy na pagtangkilik, at isa din ang nagbigay sa alang-alang sa buong buhay ng ating Panginoong Kristo. Siya ay nasa paanan ng krus nung si Kristo ay nakabayubay hanggang sa kanyang pagpanaw. Si Maria din ay naroon, ay nakaugnay din sa muling pagkabuhay, at lalong-lalo na si Maria ay naroon din, isa sa mga nakatingala habang si Kristo ay umaakyat sa langit. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng pagpapahayag tungkol kay Jesus ay maipapahayag o sa pamamagitan ni Maria ay magkakaroon ng kaunting kaalaman at tunay na kaliwanagan tungkol sa pananampalataya. Ikatatlo, ang Mount Carmel o ang Birheng Maria ng Del Carmen ay nagbigay pahayag tungkol sa mga pahayag ni Kristo, ang kanyang mga salita at gawa, na ito rin ang binigyang halaga ni Maria sa tanang kanyang buhay. Ito rin binigyang halaga ni Kristo, ang pagkilala niya sa kanyang inang si Maria hanggang sa kanyang paan na sa krus, na kung saan nakabayubay si Jesus. Ipinakilala niya si Maria kay San Juan upang sabihin, babae, tunghayan mo ang iyong anak, anak, tunghayan mo si Maria, upang ipahayag ang tagubili na ito ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang sa ganitong tuwirang ipinapahayag naman salita, pero mas malalim pa ang ibig sabihin, upang sabihin tayong mga mananampalataya ang tumatangkilik kay Maria sa ating mahal na debosyon. Siya'y nananahan sa atin, at tayon man ay sa puso't kalooban ni Maria. Tayong lahat ng simbahang itinatag ni Kristo, ipinagkaloob sa atin ni Kristo ang kanyang mahal na ina, upang ang debosyon natin, na pakilala natin ang patuloy na pagpapahayag, hindi tayo mawawala ng saysay sa buhay. Hindi tayo mawawala ng karunungan sa buhay tungkol sa pananampalataya, sapagkat nariyan si Maria na hanggang sa kasalukuyan ay binibigyan pa rin natin ng iba yung pagpapahalaga at kahalagahan. Kaya tayong lahat na may malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria, in particular sa pangalang Mount Carmel na napakahalaga, simula pa sa Israel hanggang sa kumalat na ito, na madebosyon nito sa pamagitan ng Carmelite Order, upang maging makahulugan ang pagdiriwang sa ngayon ng ating malaking debosyon kay Maria. Uuwi tayo sa pinakataluktok ng ating pagdebosyon na ito kay Maria,
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang ating mabuting balita, may sikreto ang pinapahayag sa unang bahagi nito na ito'y lingid sa mga matatalino at mga marurunong, lingid sa mga taong ito sapagkat inilihim mga bagay nito sa kanila. Marurunong at matatalino, pareho yun. Marunong ka na, matalino ka pa, upang sabihin, inilihim mga bagay nito. Ano yun? Ano inilihim? Inilihim, hindi ibig sabihin ayaw ipahayag. Sila mismo ang naging daan para huwag kilalanin si Kristo. Huwag bigyan daan si Kristo sa kanilang buhay, ang kanyang mga salita at gawa. Kaya sila mismo ay inililihim at tinatanggihan nila ang pagkilala kay Kristo, ang kanyang mga aral at gawa, at ang kanyang buhay sa balat ng lupa at naging buhay ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya ibig sabihin, hindi ba natin bibigyang halaga ang buhay ni Kristo upang kilalanin siya, upang alamin ang lahat-lahat ng kanyang mga aral at gawa, upang ilapat natin ang mga bagay nito sa ating pang-araw-araw na gawain sapagkat may kahulugan at kahalagahan ng kanyang mga salita, at kung di natin bibigyan ng pagpapahalaga, manatili itong lihim. Isa sa napakagandang panukala at pahayag tungkol sa mga bagay nito ay ang pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Na ito ang pinapahayag ni Kristo noong pa man tungkol sa repentance and forgiveness. Ay sasabihin ang mga taong hindi ganito ang kanilang takbo ng buhay, kundi kung ano ibinibigay ng kayamanan, ng kapangyarihan, at marami pang pamamaraang ibinibigay na makasanglibutang ito ay inililihim sa kanila ang kahulugan ng pagbabalik loob sa Ama. Inililihim sa kanila ang biyaya ng ang tao'y nasa piling ng Diyos at ang Diyos ay nasa piling ng mga tao na nagpapahalaga, naniniwala at kumukuha ng kalakasan. Kung hindi ang mga taong ito na inilihim nila ang mga bagay nito, ang kinukunan nilang lakas ay ang binibigay ng makasanglibutang ito. Kaya, ibig sabihin, huwag na nating sasabihin, inililihim mga bagay nito, sapagkat hindi nalihim talaga ito. Ito na ibinubulgar na, ipinapahayag sa apat na sulok ng daigdig upang sabihin, ang bisa at kahulugan ng ating buhay ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Naku, anong lihim na ito na naipakita na ni Kristo kung anong kahulugan sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Jesus mismo tungkol sa Ama. Na ito ang ikalawang bahagi ng ating mabuting balita. Upang sabihin ng mga alagad, oo nga, nakita namin sa bawat mga pahayag ng aral ni Jesucristo, merong pagbabanggit siya tungkol sa Ama. Sapagkat ganoon na lamang ang pahayag ni Kristo upang isiwalat, ipahayag, ipakilala ang tungkol sa Amang kanyang pinananaligan, sa kanyang sinasamba, upang sabihin din sa mga ganitong mga paliwanag at pahayag, yan din ang ginagawa ng Ama sa kanyang bugtong na anak. Kaya ibinigay ng Diyos Ama kay Jesucristo ang lahat ng bagay, at siyang nagpakilala, si Kristo nagpakilala sa daigdig na ito tungkol sa Ama, at dito nga nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. Nagbalik gunita ang mga alagad tungkol sa mga bagay nito, at kanyang winika, wala nang iba pa na nakapagbigay, nakapagsiwalat, nagbigay kahulugan sa Ama kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Taluktukin natin o isa-isahin natin ang mga bagay nito. Na sa likod ng mabuting balitang ipinapahayag, may pahayag tungkol sa Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin sa unang bahagi na ating paliwanag, kung may pahayag si Kristo tungkol sa Diyos Ama, ito'y kanyang ipinakikita upang hindi ito ilihim, kundi lalo pa itong ibunyag, ipahayag
tungkol sa maraming pagpapatawad ng Diyos sa paghingi natin ng kapatawaran at sa Kanyang pagtanggap upang tayo magbalik loob sa Diyos at magbalik loob tayo sa grasya ng Diyos na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin. Kaya itong pagdiriwang na banal na misang ito'y napakahalaga para sa atin. Doon natin nakikita ang nilalandas ng Diyos sa buhay natin upang ang pagpapala ay makarating sa atin, lalong-lalo na may lakas tayo ng kalooban sa maraming pagpapanibago ng buhay upang lalong makita at pakita natin the repentance and forgiveness of God is always around us. Kaya naway, pagkalooban tayo ng Diyos, ng lahat ng Kanyang mapagpalang pag-aaruga, makita nawa natin ang malaking debosyon natin sa ating mahal na Birheng Maria sa Kanyang pangalan. Ngayong ipinagdiriwang natin ang bundok ng Del Carmen at ang kahulugan nitong ating pinagnilayan. Lahat ay maisiwalat nawa natin sapagkat ang lahat na ito ay may kinalaman sa Ama sa maraming pahayag ng ating Panginoon. Alamin natin at bigyan ng daan ang kahulugan nito sa ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga banali, dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan upang lahat nating pagtibayin halaga at kahulugan nitong ating sinasampalatayanan at upang maituwid ang landas at upang humingi tayo ng kapatawaran at upang ang pagpapalay makarating sa atin upang maipahayag natin itong ating mga kahilingan sa patuloy na pagtulong at kawang-gawa ng Ama. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang mga templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating buhay naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, pagkalooban kami sapat na pangunawa, itong aming nilalayon sa tuwing na hindi kami nakukuha at nabibighani sa pambinibigay ng mga sanglibutan, kundi maraming pagpapanibagong magaganap sapagkat makita namin ang pag-anyaya ng Diyos upang ang kanyang pagtangkili kay gayon na lamang pakatupat nubayan mo kami upang lang namin pagtibayin itong pananampalataya sa aming malaking debosyon sa mahal na Birheng Maria at higit naming pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya Ama, digin mo nawa itong aming pagluhog, ibig namin makamit sa buhay na ito, tunay mapagpalang handog sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos,
aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen, ay pagindapatin na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan namin, sapat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap natin ngayon ang pagpaalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ang malingapi ming simbang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa sa Elias, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Itong si Jesucristo ang tagapagligtas, siya ang puso't kalooban nating pumipintig sa aral ng mabuting balita. Siya pa rin ang patuloy na umaanyaya sa atin upang siya'y pumatnubay, upang magpatawad at upang tahakin natin ang matuwid nating buhay at pamumuhay. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepe na araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin sa mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, nagpakita kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. May alay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kaligtasang handog ni Kristong banal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. At sa pagtatapos, ito rin na magbibindisyon sa atin sa pagtatapos ng ating pambanal na gawain. Unitri
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum
Requiem de cielo, prestetis Diei. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.